Hi class, good morning. Are you ready for our lessons in General Mathematics? Ready na ba kayo? Okay, so let's start. Okay, so our lesson number 1 is all about functions. Getting ready. Direction. Determine whether or not each relation is a function. So, kung mali ang sagot mo, okay lang, no? So later on, explain naman natin kung bakit function or not function yung sagot. Okay, for number 1, we have 4 ordered pairs. 1, 2, 2, 5, 3, 10, 4, 17. Ano kaya sagot sa number 1? Function or not function? Kung ang sagot mo ay function, correct. Sir, bakit function? So mamaya po, papaliwanag natin kung bakit function yung ordered pairs natin. Okay, next, number 2. We have input and output. So yung input natin, siya yung x. Tapos yung output natin, siya yung y. Okay. So kung gagawin natin set of ordered pairs, we have 1, 2, we have 2, 4, and we have 3, 6. Ano kaya to? Function or not function? Kung ang sagot mo ay not function, wrong. Okay? So, ang sagot pa rin po natin ay still function. Okay, next po. Number 3. X squared plus y squared minus 4 is equal to 0. So, paano po yung pag-determine yan? Kung function or not function? So, depende po sa graph niya. Kung meron, isa sa technique, kung meron po kayong graphing calculator, input nyo lang siya, yung function na to, yung equation na to, then lalabas po yung graph niya. So, pwede pong, kung meron kayong smartphone, pwede nyo i-download sa Google Apps, no? Or sa Play Store yung GeoGebra. Okay? Graphing calculator po yan sa smartphone, GeoGebra. Okay, let's say pag in-input mo tong x squared plus y squared minus 4 is equal to 0 dito sa apps na to. Okay, ang magiging itsura ng ating graph ay circle. Usually, kapag circle, it is not function. Bakit kaya not function kapag bilog ang ating graph? So, mamaya po ulit, may paliwanag po dyan. Okay, next, number 4. Ano kaya itong graph na to? Kung ang sagot mo ay not function, mali po. Still, ang sagot ay function. Okay, next, number 5. Meron tayong parabolic shape. Pag parabolic shape, function or not? Okay, not function. Okay, so not function po siya. Bakit kaya? Mamaya po ulit ang paliwanag. Okay, so punta tayo sa definition ng relation. When we say relation, it is a set of ordered pairs, x and y. Usually, yung input natin si x, no? Tapos yung output natin si y. Okay, yung ibang tawag dyan sa input, pwede ring domain. Sa output naman, pwede rin siyang tawagin na range. Ano po ibang tawag dito? Sa x. Pwedeng si x coordinate.
Okay, so x coordinate. Tapos itong si y coordinate. X coordinate pwede ring tawaging abscissa. Wait lang po. Okay, so pwede tawagin na abscissa. Tapos itong y pwedeng tawaging ordinate. Ayan. Okay. Next, the domain of a relation is the set of first coordinates. It is the set of all possible values that the variable x can take. So, yung domain natin, yung x. Okay? Siya yung ating domain. Yung first element ng ordered pair. Okay, example. Identify the domain for each relation using set builder notation. So, gagamit tayo ng set builder notation. Paano bang symbol ng set builder notation? Okay. So, ito po yung mga sagot. Try natin sa letter A. Y is equal to 2x plus 1. Anong sagot natin? Ano kaya magiging set builder notation natin? Okay, yung nakadilaw yung sagot. So, paano po yung basa niyan? The set of x where all values of x are elements of real number. Again, the set of x where all values of x are elements of real number. Sa madaling sabi, kaya ito yung ating set builder notation, lahat ng real numbers, mapapositive man or negative, pwede nating ilagay, ipasok dito sa x na hindi magsi-syntax error using your calculator. Okay. Next, letter B. Lahat ba ng values ng real numbers, lahat ba ng real numbers pwedeng ilagay sa x? Dito sa x squared tsaka negative 2x na magkakaroon ng result? Yes, pwede. Kaya magiging sagot rin natin ay the same. The set of x where all values of x are elements of real number. Okay, next letter C. Okay. Para di tayo malito sa letter C, solve natin yung y. Let's solve for y. So magiging y square is equal to 1 minus, transpose mo yung x square sa kabilang side, magiging negative, kaya minus x square. Solving for y, you square both sides. Magiging y is equal to square root of 1 minus x square. Okay. Ang tanong ngayon, ano yung mga values na pwede nating ilagay dito sa x? Lahat ba pwedeng ilagay na hindi magsi-syntax error? Mukhang hindi pwede lahat, no? May mga specific values ng x na pag nilagay mo dito sa loob ng radical sign, magsi-syntax error yung calculator, walang result na lalabas. So therefore, may condition. Ano kaya 'yon? Okay. So, ang sagot natin, the set of x where all values of x are elements of real numbers, lahat pwede ilagay pero may condition. Kailangan, ang pwede mo lang daw ilagay ay values of x should be used. Okay, ulit. So, kailangan daw magiging values mo lang, values of x should be less than or equal to 1 but greater than or equal to negative 1. So, dito lang daw umiikot yung values ng x na pwede mong ilagay dito sa loob ng radical sign para hindi siya mag-syntax error. No? Yung values ng x na pwede mong gamitin. Okay? Pag lumagpas sa range na yan, sa domain na yan, no? Sa domain ng x, between negative 1 at 1, mangyayari syntax error. For example, ano yung values ng x na
less than, greater than negative 1. Ayun yung pwede dyan. Pag less than naman, hindi na pwede. O, kunwari, ano ba ang negative? Example, negative 3. Pag negative 3 ang nilagay natin, pasok pa rin siya dito sa range. Kasi, values ng x na greater than negative 1 pa rin. What about positive 3? So, labas siya sa domain na to, yung positive 3. So, pag nilagay natin yung positive 3 dito sa negative x square, magiging 1 minus 9, which is negative. So, magsisyntax error. Okay? So, ito yung ating sagot sa letter C. So, meron siyang condition. Okay, basahin ulit natin yung sagot natin sa letter C. The set of x where all values of x are elements of real number wherein the values of x should be less than or equal to 1 but greater than or equal to negative 1. Okay, next, letter D. May condition kaya sa letter D? Okay, so copy-paste natin yung sagot dito sa letter A. Ito pa rin, no? Then, merong condition malamang. Ano yung condition natin? Ito yung values ng x na pwede lang natin gamitin para hindi mag-syntax error. Na pag nilagay mo dito sa x, hindi mag-syntax error. Ano-ano yon? Kailangan daw mga numbers na greater than negative 1 or pwede rin si negative 1 equal to negative 1. Example, pag equal to negative 1, lagay mo dito, negative 1 plus 1, 0. Square root of 0, 0. May value pa rin. No? Hindi siya nag-syntax error. What about, try natin, x greater than negative 1, which is 3, o 4 na lang. Positive 4, greater than negative 1 yon. Pag nilagay mo siya dito, 4 plus 1, 5. Square root of 5, may sagot din yun na may decimal. So, pasok siya. Pero pag hindi papasok dito sa condition na to, ano yung mga numbers na hindi greater than negative 1 na mag-syntax error? Example, negative 5. Ang negative 5 ba pasok dito? Hindi, no? Kasi mas less than siya sa negative 1 ang negative 5. So, pag nilagay mo dito ang negative 5 plus 1, negative 4, square root of negative 4, syntax error using your calculator. Okay, next, letter E. Okay, so may condition pa rin. Lahat ng real numbers pwede mong gamitin maliban sa 1. Why? Kasi pag 1 ang ginamit mo, yung denominator niya automatic magsi-0. 1 minus 1 is 0. Any number, pag dinivide mo sa 0, nagsisyntax error. Kaya hindi mo pwedeng gamitin yon. Kaya ayun yung ating naging condition. Again, for letter E, the set of x, ang sagot natin, the set of x where all values of x are elements of real number wherein x is not equal to 1. Okay po? Okay, last, letter F. Y is equal to the greatest integer function plus 1. So, dahil lahat naman ng real numbers pwedeng ilagay dito, i-input natin sa x, positive or negative, absolute value niya ay ganun pa rin. Therefore, kung ano yung sagot sa A and B, ganun din yung sagot sa letter F. So, the set of x where all values of x are elements of real number. Okay po? Okay, next. Punta po tayo sa range. The range is the set of second coordinates. Ano nga po yung mga ibang, kunwari po, sa x and y, we have x and y. Ano po dyan ng range? Ito pong y. Siya po yung ating range. Ano-ano po yung mga pwede natin ibang itawag sa range? Pwedeng coordinate.
ordinate, pwedeng y coordinate, at pwedeng output. Okay? Okay, next po. Example, the list and the set of ordered pairs show the same relation. Each letter is paired with a number. So we have letter I love math and numbers 4, 5, 6 hanggang 8 to 4. Okay. Si I pinartner kay 4, L kay 5, O kay 6, si B kay 8, si E kay 3, si M kay 6, si A kay 2, si T kay 8, si H kay 4. So, ang domain natin, yung I love math, yung letters. Then, ang range natin, yung numbers. Okay po? Okay. Let's define. Ano ba ibig sabihin ng function? Pag sinabi nating function, a relation in which element of the domain corresponds to exactly one element of the range. The members of the domain can be called inputs, and the members of the range can be called outputs. Arrows can be used to describe correspondence in the function. So, sinasabi, kailangan daw, para masabing function siya, yung ating abscissa sa set of ordered pairs dapat walang mauulit, no? Pag may naulit, hindi siya function, not function na siya. Okay, for example, dito sa ating set of ordered pairs mula I4, L5, O6, B8 hanggang H4. Dito sa ating domain, may naulit ba dyan na domain? Mula sa I love math? Wala po, di ba? Okay, wala pong naulit. Unique lahat ng letters natin. I, L, O, B hanggang sa TH. So dahil unique yung ating domain, yung ating x-coordinate, yung ating input, function po siya. Okay po? Okay. If we are given a set of ordered pairs, we can easily determine whether the relation is a function or not by simply looking if each first element is used only once in the given set. So, yun lang po yung sinasabi ko kanina. Kailangan ang ating abscissa, ang ating domain, ang ating input, ang ating x-coordinate, dapat isang beses lang siya. Wala siyang katulad dapat doon sa set of ordered pairs. Kapag nagkaroon siya ng katulad, di na po siya function. It's just my relation po. Ano po? Okay. Okay po? Okay. So, the following are characteristics of a relation that will help us decide when we test for a function when two sets of numbers are given. So, ito yung mga conditions na pwede po natin gawing gabay, no? Para masabi natin, makapag-decide tayo kung yung ordered pairs ay function or not function. Number 1. Each element in domain X must be matched with exactly one element in range Y. So, paano po? Para masabing function, yung statement number 1. Kailangan one-to-one lang. Sa isang relasyon, exclusive, no? Kailangan walang ibang loyal po siya dapat sa partner niya, no? Hindi siya babaero, hindi siya lalakero. Stick to one. Okay? So, exclusive. Stick to one po sa relationship. So, yun po example ng one-to-one function. So, kapag one-to-one, function po siya. Okay? Next po. Condition. Some elements in Y may not be matched with any elements in X. Pag ganito pong sistema, hindi po siya function. It's just mere relation. Paano po yun? Example, in real application po natin sa real life situation. Ito si Guy, no? Ito po si Guy, si B. Ang dami niyo pang babae. Ang dami niyang jowa. May A, may small B, may small C, at may small D. Hindi siya makontento sa isa.
Pag ganun ang sistema, hindi po mag-function. It's just mere relation. Nagets po? Okay po. Okay, next, number 3. 2 or more elements in X may be matched with the same element in Y. Okay, paano naman yung scenario niyan sa real life situation? Ayun, many to one relation. Parang example, etong si small a, napakagandang babae, napakabait. Kaya ang sistema, ang dami niyang manliligaw, no? 4. Si capital A, si capital B, capital C, capital D. Okay, many to one. So pag ganun si sistema, many to one, function. Okay, balikan po natin. Pag one to one, function. Kapag one to many, relation. Kapag many to one, function. Okay, next. Not every graph in the xy plane or Cartesian plane represents a function. The vertical line test is the simplest way of determining whether or not a graph represents a function. Kung naalala niyo po kanina, yung circle, sabi natin, not function. Paano ko nasabi na not function? Okay, gumamit po kasi tayo ng vertical line test. Okay, ano ba yung definition po ng vertical line test? Okay, ito po yung definition. A graph represents a function if and only if no vertical line intersects the graph in more than one point. Okay, example. Functions, okay, example. Ito po yung graph natin sa circle. Gawa tayo ng vertical line test. Okay, mula sa tuwid, no, vertical line test. Ilang point of intersection? More than one. Okay? So dahil more than one siya, hindi po siya function. Not function po siya. O, yung example naman yung isa pang graph kanina. So ganito po itsura ng graph, no? Ano ba yan? Function or not function? Ang sagot natin ay function. Bakit function? O, gamit po ulit tayo ng vertical line test. Okay? So using vertical line test, ilang point of intersection lang? Isa lang po. Okay? Kaya, itong example ng circle, not function, kasi dalawa yung more than one yung kanyang point of intersection. Itong second example natin, function. Kasi one point lang yung point of intersection. Okay. Functions as representations of real life situations. Sample number 1. Give a function C that can represent the cost of buying X meals if 1 meal costs 40 pesos. Oh, paano yun? Tagalogin natin. Gawa tayo daw ng formula, no? Ano yung formula na pwede natin gamitin para ma-compute natin pag bibili tayo ng ulam? Halimbawa, ang isang ulam ay nagkakahalaga ng 40 pesos. Tatlong ulam ang bibiling ko. Pagkano lahat yun? So 40 times 3, 120 pesos. Anong formula yung ginamit ko para po ma-compute ko yung 120? Okay. So, ayun na yung ating function. So, C of X is equal to 40x. Okay? So, ito po yung formula na ginamit natin. Ano yung mga inputs na pwede natin ilagay sa X? Depende kung ilang ulam yung ating bibilhin. Halimbawa, 4 na ulam. Ang bibili natin, pagkano lahat yun? So, 40 times 4, 160. So, yun po, no? Okay. Therefore, since each meal costs 40 pesos, then the cost function is C of X is equal to 40x. Okay, example number 2 po.
100 meters of fencing is available to enclose a rectangular area next to a river. Give a function A that can represent the area that can be enclosed in terms of X. So, paano natin i-visualize po yung example number 2? Okay, solve po natin. Ilan po yung Ilan po yung total perimeter ng bakuran? Ilang haba lahat? 100 meters. Okay. So-solve po natin. Kunwari po, ito po yung ilog, no? Ito po yung ilog. Tapos maglalagay daw tayo ng bakod sa tabi ng ilog. Ang shape ng bakod natin ay rectangular shape. Okay, rectangular shape. So, the rectangular shape siya, usually, merong width tsaka length. Yung length natin yung nasa baba. Tapos yung width natin dalawa. Isang left, tsaka isang right. So, kanina sa problem, ilan po daw lahat ang total perimeters natin? 100. Mula dito, sa point na to, mula po dito sa point na to, hanggang dun sa kabilang side, ang total niya ay 100. So, W width plus length plus width. Okay. Ang symbol po na gamitin natin sa width ay Y. Sa kabilang side ay ganun din, Y. Tapos ang symbol na gamitin po natin sa length ay X. Okay. So 100 is equal to, ano po yung W natin? Yung Y. Okay. Ano po yung length natin? Yung X. Still Y pa rin yung W. Therefore, 100 is equal to Y plus Y, 2Y plus X. Okay. Then, let's solve for the value of Y. Solving for the value of Y, we have 2Y is equal to 100. Transpose mo yung positive X, magiging negative X. Solving for Y, you divide both sides by Y. So, solving for Y, you divide both sides by 2. Okay? So, 2 po. Hindi Y pala. 2. Okay. So, maka-cancel to. Magiging Y na lang. 100 divided by 2, 50. 1 divided by 2, 0.5. So, minus 0.5 X. Okay. Ano po ba ang area ng rectangle? Ito ba, kung babalikan natin, ang area ng rectangle ay length times width. Okay? Solve for the area. Ilan po yung length natin? X. Ano po yung ating width? Y. Okay. So, area is equal to X times, ano po yung nasolve na value ng Y natin? 50 minus 0.5X. So, lagay po natin dito. Input po natin dyan. So, therefore, area is equal to X times 50 minus 0.5X. Okay? So, distribute mo to. X times 50. Ang sagot, 50X. X times 0.5X.
negative 0.5 x square. Okay? So ito po yung ating area or yung function na hinanap natin. Pwede ring a of x is equal to 50. 50x minus 0.5 x square. Okay po? Final answer natin. Pasensya na po, medyo mahirap i-drawing sa PowerPoint yung ballpen na, yung electronic ballpen na ginagamit ko, kaya hindi pangit ng computation ko. Okay, sige po. Okay, next po. So, ayun na nga po yung sagot natin, no? 50x minus 0.5x square. Okay? Okay. So, some situations can only be described by more than one formula. So, depending on the value of the independent variable. Okay. So, dyan na po papasok yung tinatawag nating piecewise function or compound function. May ibang tawag sa kanya. A function defined by multiple subfunctions where each subfunction applies to a certain interval of the main function's domain. Saan po may kinalaman ng domain? Sa x. Ano po? X. Okay. Paano ba yung piecewise function na yan? Ano ba yung real life situations na ina-apply ang piecewise functions? Okay, example po. A user is charged 300 pesos monthly for a particular mobile plan, which includes 100 free text messages. Messages in excess of 100 are charged 1 peso each. Represent the monthly cost for text messaging using the function P of M, where M is the number of messages sent in a month. So, meaning to say, kung i-analyze po natin yung problem, ang formula, ang hinahanap natin na function ay P of M. Yung P, ano yung T? Ano po yung T? Okay. Yung monthly cost, no? Yung total cost. Okay? So ayun po yung hinahanap natin, P of M. Okay. So, okay po. So kung analyze po natin yung problem, sa 300 pesos, ilan ang hiningilang 300 pesos? Ano condition sa 300 pesos? If hanggang 100, ano lang, no? Hanggang 100 text messages lang. Okay. So first condition natin, 300 pesos ang monthly charge. Tapos ang text po ay between 0 to 100. Okay. Meron pong another condition. Yung 300 pesos, madadagdagan. May additional charge if yung text niya ay more than 100 na. Okay? So, gawan po natin ng piecewise function. So, P of M okay, so P of M then gawa ka ng curly bracket. Yan. Okay, first condition. Ang charge 300 pesos lang po daw ang charge, 300 pesos. Kapag ang text messages ay between 0 to 100 text messages. Pwedeng bumaba o umequal sa 100. Okay? Paano po yung next condition? Madadagdagan yung 300 pesos.
additional charge. Ito yung additional charge niya, no? Yung M. If lagpas na yung text messages sa 100. Okay. If M is greater than 100. So, yan mismong sinulat natin yan. Ang tawag po dyan ay piecewise function. Okay, paki-analyze na lang po, no? Pag medyo nabilisan, pwede niyo na pong ulitin naman yung video na to, no? Okay. So, solution. The cost of text messaging can be expressed by the piecewise function. Okay, yung nasolve po natin. Okay, next. Example number 2. A jeepney ride costs 8 pesos for the first 4 kilometers, and each additional integer kilometer adds 150 to the fare. Use a piecewise function to represent the jeepney fare in terms of the distance in kilometers. Siguro naman po, lahat kayo dati nakakasakay ng jeep. Assume natin, ang minimum fare dati ay 8 pesos. O mula FTI, pagpupunta ka ng hanggang Tenement o hanggang sa Tahig Pateros, ang singil pa rin ay 8. Pero bakit pagdating sa Port Bonifacio, sa Magallanes, Pasay Rotonda, mas tumataas na yung presyo ng pamasahe? Kasi meron pa silang fare matrix na ginagamit. So yung fare matrix po na yun, ina-applyan po yun ng natawag natin na piecewise function. Okay, so ito pong problem natin. Gawa natin ng piecewise function. Example number 2. Okay, so ano yung hinahanap natin? Use a piecewise function to represent the jeepney fare in terms of the distance sa pamasahe. So, ang symbol natin sa pamasahe ay capital F. Tapos yung distance, small d. Okay, so f of d, then equal sign, then curly bracket. Tapos input po natin yung mga condition. 8 pesos lang yung singil sa pamasahe. Anong condition? Kapag if yung distance ay hanggang 4 kilometers lang. So between 0 and 4. Okay. Pwedeng umequal or bumaba sa 4. Ang constant or hindi nagbabagong pamasahe na ibabayad mo ay 8 pesos pa rin. Pero kailan magbabago? So, ayun yung second condition. Kung babalikan natin, each additional integer kilometer adds 150 to the fare. Okay, yun na, no? Pag may extra kilometers sa tinakbo after 4 kilometers, may idadagdag sa 8 pesos. So, mula sa original na 8 pesos, padadagdagan ng 150. Tapos, i-multiply mo kung ilan yung lagpas kung ilan yung lumagpas sa 4 kilometers. For example, no, ang total distance mo ay 6 kilometers. So, 6 minus 4, multiply mo sa 1.5 plus 8. Okay? So, anong condition dito? If distance is greater than 4 kilometers. Okay? So, ayan ang ating piecewise function para sa number 2. Okay po? Okay. Example number 3. A certain chocolate bar costs 35 pesos per piece. However, if you buy more than 10 pieces, they will be marked down to a price of 32 pesos per piece. Use a piecewise function to represent the cost in terms of the number of chocolate bars bought. Okay, so kung i-analyze natin, ang kada piraso ng chocolate bar, 35, no? Still 35 pa rin kapag within 10 pieces or less than 10. Pero kapag more than 10 pieces na, mas marami ka nang bibilhin, from 35 nagiging 32 pesos na lang, no?
Okay, so gawan nga natin ng piecewise function. So use a piecewise function to represent the cost in terms of the number of chocolate bars bought. Okay, so gamitin natin piecewise function ay f of n. Okay. So yung small n, kung ilan yung bibili mong chocolates. Okay? Tapos yung f, kung yung pinaka total price. Okay. So gawa tayo ulit ng function. So f of n is equal to, okay, then curly bracket po ulit. Okay, input natin po sa loob ng curly bracket yung condition. First condition, 35 pesos ang singil. Tapos kung ilan po yung bibilhin natin na chocolates, no? 35N. Anong condition? Kapag within yung bibilhin mo ay within 10 pieces. Equal or less than 10. Okay. So 35 pesos ang single. Pero liliit ang presyo, magiging 32 pesos. Kapag mas lagpas na sa 10 ang bibili mong chocolates. If n is greater than 10. Okay po? Okay. Punta po tayo sa last example. The fee to park in the parking lot of a shopping mall costs 40 pesos for the first 2 hours and an extra 10 pesos for each hour or a fraction of it. After that, if you park for more than 12 hours, you instead pay a flat rate of 200 pesos. Represent your parking fee using the function P of T. So parking fee with respect to time in hours. Where T is the number of hours you park in the mall. Nasubukan niyo na po bang magbayad ng parking fee sa SM Bikutan, sa SM Aura, no, sa mga mall? Pag first 2 hours o first 3 hours, pagkano yung binabayad? Pag lumagpas sa ganung oras, tumataas yung single na, no? O kaya may specific na number of hours na kahit tumaas ka pa, o kaya more than gitong oras na, no? May flat rate na mas mahal na sisingilin sa'yo. Okay. So, try natin gawa ng piecewise function yung example number 4. Okay. So, P of T. Okay. Gawa po ulit tayo ng curly bracket. Okay. Ano po yung first condition dun sa parking fee kung babalikan natin? 40 pesos po ang singil for first 2 hours. Okay. So, 40 pesos if 0 less than time in hours less than or equal to 2. So, pagkano ang singil? Pag ganyan, 2 hours or less than 2 hours, still 40 pesos. Okay. Ano po yung next condition? Yung 40 pesos ay madadagdagan kapag may lagpas na sa 2 hours. Yung if you park for more than, okay, an extra 10 pesos for each hour or a fraction of it. So meaning to say, above 2 hours, pero hindi pa lagpas sa 12 hours. Kasi sa pagdating sa 12 hours, may ibang condition ulit, no? Okay. So, sige, punta muna tayo sa condition na more than 12 hours. Pagkano ang flat rate kapag more than 12 hours? 200 pesos. Okay? So, punta muna tayo sa third condition. 200 pesos daw yung babayaran if P is greater than 12. Okay. O, balik tayo sa second condition.
So malamang, kung 0 to 2, tapos greater than 12, magiging sagot natin dito na condition ay between 2 less than time, less than or equal to 12. Okay? Pagkano ang singil dito? Sinasabi dito, an extra 10 pesos for each hour. So, 40 plus 10 times t minus 2. Ayun. Ayan. Okay. Example po. Naka 1 hour ako. Pagkano ang singil? Anong condition siya? Sa taas, sa gitna, sa baba. Pag naka 1 hour lang, ang singil ay 40 kasi between 0 to 2. Okay? What if naka 3 hours ako? Saan siya papasok? Condition 1, condition 2, condition 3. Pag 3 hours, condition 2. So, between 2 to 12. So, pag 3 hours, magiging 3 minus 2, 1. So, 1 times 10 pesos. So, 10 plus 40. Pag naka 3 hours ka, 50 pesos ang singil sa'yo. Okay? What if naka 15 hours ako, automatic 200 pesos ang singil. 16 hours, 200 pa rin. 20 hours, 200. Okay. What about naka 4 hours? Dito siya papasok sa second condition. So therefore, kung 4 hours, ang babayaran mo, 4 minus 2, 2. 2 times 10, 20. 20 plus 40, 60 pesos for 4 hours. Okay po? So, ito po yung ating piecewise function sa example number 4. Okay. So, ayan po yung first part ng aking lesson. Then, meron pa po yung may lesson number 2 po na kasunod. Panoorin niyo po ulit. For the meantime, siguro naman po yung lesson number 1 na ito makakatulong sa inyo ng malaki para masagutan yung topic dyan sa module number 1. Okay po? Okay. Thank you.